mananawa. Pero, Kasi kung ako magaganan, siguro more on iPhone. no, kasi doon yung niche mo eh. Doon yung knowledge na alam eh. Oo. Tapos, minsan pala natutunan ko, aralin mo yung mga big players doon, mga key players. Like, yung mga big channels na sa kung saan yung niche na pipiliin. Tignan mo yung mga pattern nila, paano sila. Pwede ka matuto sa kanila eh. Libre lang, tignan mo, saan sila nagka-trending. Wala namang original content sa YouTube. Inspiration meron. Oo. Kasi lahat yan, may pinanggalingan yan. Wala talagang original na original. Yung mga nauna, yun siguro, mga nauna original. Pero syempre, yung mga sumunod sa kanila, makakakuha ng idea sa kanila eh. Ang nire-reward naman ni YouTube yung numbers of views and subscribers. Kasi pag marami kang views, ibig sabihin, pwede nilang patungan yun ng ads, nakikita sila. Ayun naman yung pakialam nila doon yung advertisement, doon sila kumikita. Oo. So once na-hit mo yung numbers na yun, tapos tumataas yung advertisement na pwede nilang ipatong sa video mo, doon sila kumikita. Meron ng video na hindi sobrang trending pero napapatungan nila ng ng advertisement. Kasi every time click yung tao, tapos may ads, doon sila kumikita. Yun naman eh. Saka na, lupit ng parang 20 years ago, hindi possible yung ganong trabaho. Pero ngayon, marami nang gumagawa. Marami nang pumutulad din. Ang dami umuulad dahil sa technology. Naalala ko nung time nung si Diwata, nung nag-trending siya. Daming content creator na bigla akong sumulipot bigla. Parang naging food review. Ginagatasan din naman. Pero talaga yun eh. Kung sino trending, siya yung sunod ng following, siya yung... Kasi lahat may kinapang eh. Oo. Siyempre. Para makuris yung mga hindi makakapunta dun sa Pasay. Siyempre, sila. Yatik mo. Dadayo. Tulong-tulong talaga. At saka ngayon, sa ngayon, wala akong excuse na hindi ma-achieve yun. Kasi, ang dami kong oras, 24 hours every day. Pag hindi ko na-achieve yung 1K subscribers, anong ginagawa ko? Ba't di ko na-achieve yun? So, sobrang motivated ako ngayon na gawin yun. Kasi sobrang dami kong libreng oras. Nasa kamay ko yung oras eh. Sige, minus natin yung 8 hours. Siyempre tulog ako ng 8 hours. Yung 16 hours na libre kong gawin, dapat sobrang productive ko nun. Parang pag hindi ko na-achieve yun, anong ginagawa ko? Ako na yung problema. Hindi ko na-achieve yun. Kasi every 1 hour, hindi mo, nakadivide kasi yung oras ko. Talagang learning, nagpo-focus, nag-invest ako sa kung paano aralin yun. Kasi doon ka matututo. Yung mga mistake ng mga dati, may avoid mo na. Yung talaga yung advantage ngayon kasi nasa yun yung mains, aaralin mo na lang, pasipagan na lang kayo dyan. Oo, naman. So wala akong excuse na hindi ko ma-achieve yung goal na yun. Wala talaga akong excuse. Dapat unique. Unique talaga. Ang ginagawa ko kasi isang original content na long form, tapos 3 viral, pwedeng mag-viral na shorts. Kasi ang kinagandaan kasi ng YouTube Shorts ngayon, pwede ka na mag-attach ng related video. In-update nila yun noong 2023. Ngayon ko nga lang nalaman yun. Paano ba? Ngayon ko lang nalaman yun kasi hindi talaga ako focus sa YouTube. Pero habang nag-research ako, yung mga ibang small channels na hindi ginagawa yun. Like for example, sa YouTube Shorts mo, pwede mong i-link doon yung video na bago mong upload. Siyempre, kung naka-attach yun sa mga shorts mo na nag-viral, like maraming views, 5K views pataas. Siyempre, once kinlik ng short, once yung, ako nasa cellphone ako, kinlik ko yung short mo, may naka-attach din na video. Pag kinlik ko yun, pupunta yun sa kabilang video na bagong upload ko. Ang galing nga ng YouTube ngayon, parang sobrang dumadali na, pinapabura na nila yung mga creators eh. So wala talaga akong excuse na hindi ma-achieve yun. Diba pero pa yung ina-attach yung mga casino. Sila din. Oo. Para promote yung mga ganong ads. Yung mga sugal. Oo. MBF na mga betting, online betting. O 1x bet. Sabi ko nakikita yan pag kunwari nanonood ako ng
illegal na ano yung NBA. Next bet. Pero hindi ko mga ganun. Ito bigita talaga ng ganun. Ito nga nakakatawa pa rin. Kung kailan ako naging unemployed, 1 month na ako unemployed. Ngayon ko nakita na ang dami palang opportunity kumita. Hindi lang sa parang sa sobrang lawak ng technology natin ngayon, ang daming opportunity na buksan. Oo. Kasi dati sarado yung isip ko, payslip. Nasahod ako ng itong TEDx 15-30. Oo. Okay yun, goods yun. Ang meron ka doon, security, financial security. Safe. Pero in the long run, talo ka. Oo. Kasi, same lang sinasahod mo eh. Katawan mo yung... Every 3, nagkaroon naman ng annual increase. Pero pre, ito pinaka-biggest asset pala ng tao, time. Ngayon ko na na-realize yun. Kasi, pansin mo yung mga CEO, pwede sila magtrabaho ng isang oras, pero yung result ng binibigay nila sa isang kumpanya, sobrang kumikita yung kumpanya ng billion. Kaya ang laki ng profit nila. Pero pansin mo, like ako, naging empleyado ako, 8 hours. Yung 8 hours ko, same lang yung bayad sa akin. Like, same, yung 8 hours na ginugugol ko sa, parang ako yung nagiging leverage ng isang kumpanya. So, ang goal talaga nung makaskip ka sa leverage. Ikaw yung mag-start mag-build para sa'yo. Kasi hindi ka talaga yayaman sa empleyado. Ngayon ko na na-realize na 3 years ng pag-work. Almost 4 years. Oo. Maaring, magiging stable ka. Pero, syempre, tumatanda ka eh. Oo. Katawan mo na yung papalit sila. Sakit ka na, ganun. Paano? So, parang itong nangyari sa akin, blessing in disguise. Parang wake-up call siya. Kaya, sineselebrate natin na hindi ako tanggap sa Wells Fargo ngayon. Kasi, wala, ewan ko. Parang, talaga eh. Hanggat meron akong free time, aralin ko na aralin. Kasi, wala na talaga excuse para hindi ka matuto ngayon. Diyan na lahat sa internet eh. May AI na nga tayo ngayon. Yun nga, meron pa pre, naging trend yung faceless YouTube channel. Mga automated. May mga, alam mo yung mga sa YouTube, yung mga na-narrate lang, tapos AI voice. Oo. Isa rin sa mga nagtatrending na niche yun ngayon eh. Paano? Nakita ko yun, like, halimbawa, yung mga audiobooks na lang pre. Kinig ka ng libro. Search mo sa YouTube. Oo. Yung gumawa ng video na yun, hindi naman sila nag-narrate nun eh. AI lang yun eh. Napamasa na sa AI. Pag dumami yung views nun, kita nila yun. Passive income. Putak nila sobrang... Hindi siya madali. Siyempre, kailangan mo nang i-edit ng maayos. Kailangan mo i-narrate yun. Pero putak nila, habang may nanonood ng video na yun, kumikita sila. So ngayon talaga, nasaan eh. Paano mo gagamitin yung mga resources sa paligid mo? Either magiging ko lang talaga dyan. Either magiging consumer or Producer. Dalawa lang. Produce. Dito. Yung consumer ka. Tapos ka. Ito yung pagkakakitaan. Pag nagawa mo maging producer, gagawa ka talaga at gagawa ka ng paraan para mag-design ng tao. Tsaka parang sa 1 month na nakakatambay ako, dami ko na-realize. Like yung value ng pera, yung mostly talaga ng mga business sa leverage sila na kung kaya mong i-upscale, no? Parang pwede mo ilutin yung pattern tapos may skill mo siya. Tapos makangalak na. Yung tinuro mo rin sa akin, yung nadadrive ka, parang pinaikot-ikot mo lang basta tumubo. Ganon din yung idea nila eh. Parang most safe lang ng sa'yo eh. Parang ayun yung formula eh. Pinaka sample niyan, yung tissue paper na lang pre. Tissue paper. Etong tissue paper, madali ito yung benta. Kasi consumable. Everyday nauubos yan. So, hindi mauubos yung market mo dyan. Oo. Kasi everyday, nagamit na yung tissue. Yun nga, bukod sa YouTube na inaaral ko, nag-aaral ako ng finance, business, mga channels na pinapalo ko. Puro doon. Kasi sabi ko ngayon na nakatambay ako, ito yung learning curve na kailangan. Ito yung learning process ko eh. Parang kailangan mag-upgrade ng skills. Kasi once na, parang yun talaga yun. Doon ko talaga
mag-i-invest ka sa sarili mo. Parang iniisip mo yung buhay, game siya, laro siya. Para mag-level up ka, kailangan marami kang skills. Para tumaas yung value mo. Oo. Sa ngayon, nakikita ko yun, na unti-unti ko inaaral yun. Dati wala akong oras aralin yun. Kasi employed nga ako eh. Yung 8 hours ko ibibigay ko sa kumpanya ng iba para magkaroon ako ng payslip. Tapos na-realize ko yung payslip na sinasahod ko. Parang pala ko slave doon. Parang ngayon yung food mo eh, yung bribe mo. Kasi, di ko demonize yung mga corporate. Siyempre, yung mga iba talaga walang choice. Kailangan nila gawin yun para ma-maintain nila yung lifestyle, may pambayad, payslip na. Pero once na nawala na ako sa doon, ang dami ko. Yung parang yung freedom. Pala yung ano. Parang hindi lang pala yun yung way ng para kumita. Pero ngayon wala pa akong result, di ba? Nagkukwento lang ako sa'yo, wala pa akong result, nakakatawa to. Pero yung feeling ko kasi parang achievable talaga siya, pre. Hindi siya imposible. So doon yung believe ko na parang, tsaka ngayon na-excite ako kada gigising ako. Gusto ko tong gawin, gusto ko tong aralin. Hindi yung parang papasok ako sa work kasi kailangan ko. Ganun eh. Iba yung excitement na parang pagigising ka, ay aralin ko to, parang parang sobrang gigigil ka. Gawin siya. Parang, di mo na-explain, parang may fire. Parang basta, parang ang corny, pero parang ganun. Parang pagigising ako, aralin ko to. Na-excite akong aralin siya. Alam kong ngayon, wala pang kita, wala pang pumapasok, wala pa akong result. Pero nakikita ko, long game ka dapat maglaro sa buhay. Plan ka lang ng seed. Kasi, hindi, siyempre meron din consideration ng luck. May swerte rin eh, di ba? Di mawala yan. Pero, para sa akin, definition ng swerte ano yun eh. Kapag yung prepared ka sa opportunity. Kasi kahit swertein ka kung hindi ka ready sa opportunity, kahit tumating yung opportunity, hindi mo makukuha. Pero once na ready ka, doon ka sa swertehin. So ngayon talaga more on level up lang ako ng skills. Parang kung anong pwede mong matutunan, gagawin ko. Kasi ang dami kong oras nga, madami nga akong oras ngayon. Ngayon yung advantage ko ngayon. Parang may 16 hours ako nagising. Pwede akong matuto ng mga bago. Tsaka syempre, hindi lang dapat matuto i-apply ko agad. Kung ano natutunan ko, experiment. Ito nga, experiment nga to 6 days eh. Oo. Experiment talaga. Basta ano lang, tuloy mo lang gano'n kasi Ka- pero kailangan pa rin yung work, di ba? Kasi Oo. siyempre, kaya, Pang-sustain ng lifestyle. pero once na magsimula na yun ako, 1K din ang onwards, kumikita ka na. Kung natatapatan na ng mismong kinikita mo sa YouTube yung sweldo mo. Doon ka na... Focus na ako dun sa ito yun. Nakakatawa nga kasi parang parang mukha siyang parang sa ngayon, napipil ko lang na ma-achieve ko yun. Sobrang napipil ko. So, 100% napipil ko magagawa ko yun. Pero syempre wala pa akong result, wala pa akong may kukwento kay mama, ganun. Kasi parang ngayon, ang payo ni mama, maghanap na ako ng work. Pero hindi ko sa kanya kinakwento to. Yung opportunity ko. Parang gusto ko na lang siyang gulatin na hindi ko na kailangan ng work. Yun kasi parang yung time kasi na sa financial freedom, yung mahalaga dun yung time na laro kang flexible ka sa oras mo. Kung gawin yung gusto mo. Yun. Wala lang, na-excite lang talaga ako. Gusto ko lang siya gawin. Kahit minsan may mga araw nga matumal. Sinabi ko ngayon kahapon Sunday. Wala gano'ng nanonood, nakaka-depress. Pero sabi ko, tangin na part to, that na-enjoy ko yung boring days. Na-enjoy ko tong boring na wala gano'ng. Tapos aaralin ko ba't walang views yung video na yun. Ganito pala kasi ang pangit ng oras ko pinost. Parang siya parang once na makita mo yung long game na experiment, na hindi consistent yung result, pero consistent ka mag-produce. Nakakachamba kayo. Eventually, di ba kahit sa business naman, kahit sa benta mo, post lang ako ng something na bago. Marami ulit yung benta eh. Pero kung mabagal ako mag-post, mabagal din ang benta. Kaya talagang kailangan mo talagang consistent ka talaga mag-post, mag-story. Lahat. Magagawin mo talaga lahat ng pwede mong gawin. kasi pre, sa edad natin ngayon, nasa mid-20s tayo. Meron pa akong parang may issues pa ako mag-fail ako, magpumalpak. Like parang, bata pa yan. Parang ngayon gusto ko mag-riff talaga ng mga bagay na parang wala akong pagsisisiyan na tinry ko. Kasi syempre, once na nasa mid-30s ka na, tapos nagkapamilya ka na, iba na kasi yung priority mo noon, kailangan mo na ng security, di ba?
And ikaw rin, na-inspire din ako sa ginawa mo na na-build mong business. Parang sobrang unimaginable yun within the last 6 years, di ba? Parang yung 2018 na version mo, hindi ganun. So parang ano yun, parang inspiration ka din yun na, ay si Mix kinaya nga ni Mix. Ako kaya ko rin yun, syempre. Ako na to eh. Kaya yan daw. Di, parang ganon. Parang yung naisip ko na yun na wala akong dapat i-blame sa mga nangyayari sa buhay ko. Lahat yung decision ko or choice ko. Bakit nandito ako ngayon. Yun talaga eh, parang napatawad ko na rin si mama. Kasi dati parang ang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Parang may sinihisi ka sa magulang mo na parang, ano ba ito, hindi mo mag-provide yung magandang buhay. Pero parang na-realize ko ngayon, hindi niya rin kasalanan yun eh. Hindi niyo nung pinamulatan niyang buhay. So parang dapat ako yung mag-break ng cycle. Parang yun yung ano ko, yun yung why ko, yun yung purpose ko, bakit ko ginagawa ko. Parang ngayon yung drive ko. Parang ako yung bi-break ng Cycle. parang wala pa yun natin sa pamilya namin. Parang gusto ko ma-achieve yun na ako yung maging una. Nakita ko yun sa Facebook, yun nga parang pinanganak kang ito, hindi mo naman kasalanan yan. Pero kung mamamatay ka ng ganun pa rin, Kasalanan mo wala na pa yun. Dami Oo, yung eh. parang sarap ng pangarap. Ang taas ng pangarap ko kasi parang pangarap na nga lang ako. What if, di ba? Kung pwede pala, di ba? Parang ganun, parang, ewan ko, sana. Natatawa talaga ako sa sarili ko ngayon. Parang akong baliw. Nangangarap ng parang imposible. Pero hindi siya imposible. Parang kailangan mo talagang, parang everyday may gagawin ka. Like yung sinabi may gagawin ka everyday na, kahit nga pa yung +1 lang sa buhay, like parang +1 na skill sa buhay mo everyday. Pag within a year, ang laki ng iba na yung version ng sarili mo lalabas eh. Parang 32% ng sarili mo mas better. So yun lang, parang ngayon, parang aral, apply. Ayun, parang gano'n kasi, inisip ko kasi, pag inaral ko lang tapos di ko siya ginawa agad. Like for example, yung mga med student, nag-aaral sila paano mag-opera, pero di nila pinapractice. Walang kwenta yun. So dapat pagka natutunan mo yung isang bagay, apply mo agad. Tapos kung magkamali ka, okay, di alam mo na, hindi mo na iwasan mo na yun. Yun talaga dapat, nililista ko kasi yung mga mali ko dun sa 6 days na yan. Hindi ako mag-upload ng 10 kapag Saturday, boring. Ganun, tapos nagkaka-pattern na ako, parang, ito pala yung peak hours, dito ako mag-upload. Pero syempre, trial and error yun, bagal na eh. Kaya parang sabi ko, ako lang kasi mag-isa eh, parang lahat ito pinipigure out ko ng sarili ko. Pero syempre, once na may result na ako, baka doon mag-build ako ng ibang naman, kailala ko, parang, kasi mas two brains is better than one, parang gano'n. Pero ngayon kasi lahat sa akin, learning experience. Saka ang dami kong time. Oo naman. Dito mo lang lahat ng kaya nasa isip mo. Wala lang talaga ginagulat lang ako. Kasi nga, yun nga, again, yung channel na yun, 12 years na yun. Tapos nung na-stuck na siya sa 300 subscribers, yung kakagawa ko na channels ng 6 days ago, maabutan na yung subscribers nun. So parang, kaya pala ganun. Kasi hindi ko ine-effortan tong channel na to, mema lang. May ma-upload lang. Ito, ginawa ko ng kung ano may naaral ko na knowledge, in-apply ko doon. Mas may result. In a span of ilang days lang, di ba? 6 days. Grabe. Yung 12 years na yung kaya pala siya ng 6 days. Okay lang yan. Basta, gamit pa na ng diskarte lang. Ito pre, 1K subs, 100 lang. Hindi, pag nanalo ka, 200 yung premium mo sa akin. Parang gusto ko lang, meron lang akong goal. Na parang gusto ko lang may gigil lang ako na ano. Hindi, ito na lang, para mas manghinayang ako. Pag nanalo ako, 100 lang. Pag nanalo ka, 500. Para maiinis ako kasi pag binigyan kita ng 500, putang ina, bibigyan ko si Mix ng 500. December 31 Sabihin Nilista ko yung date na yun. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo nga